Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo ay magkasama-sama sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ang siyang makakasama ninyo sa ilang mga minutong talakayan dito sa ating programa. At bago tayo dumako sa ating mga pag-uusapan, hindi ko makalimutan, Pastor, na batiin ang ilan nating mga kapatid na kung saan ay bago tayo dumako dito sa studio ay kanilang pinaabot ang kanilang mga pasasalamat dahilan sa nakakatulong ng malaki ang programa para magkaroon sila ng mga kaalaman tungo sa pagtuturo ng leksyon sa paaralang pansabado. Ang akin pong tinutukoy walang iba kung hindi si Norbert at Berna Vicedo. Sila po ay nasa Orlando, Filipino SDA Church. At pati ang ating mga kapatiran dyan, binabati po namin kayo. At ganun din si Emilio Santos at ang kanyang mahal na asawa na nasa Sydney, Australia. At si Sister Nelia Llorca, ang isa sa mga elder na nasa Canada. At ganoon din si Brother Kokoy Garcia. Si Brother Kokoy Garcia, siya po yung nagda-download ng ating mga lesson sa kanya lang cellphone pinanonood. Pero ito ay kanyang pinadadala doon sa mga kapatid natin na wala ng pagkakataon o wala silang internet connection o television doon sa mga isla, pero nakakarating ang programang ito doon. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pananalangin sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa bago ng trimestre ng ating pag-aaral. Tayo nasa ikatlong trimestre ito. So kaya tinitingnan ko na napakabilis ang panahon, kung kaya't isang napakagandang pagkakataon para pagsalu-saluhan natin ang ibinigay na tema ng ating pangsanlibutang iglesia na pag-usapan para sa mga panahon ng paralang pansabado. At ito pong temang ito sa ikatlong trimestre ay pinamagatang ang Ebanghelyo sa Galacia. Ang Ebanghelyo sa Galacia. Ang aklat ng Galacia na sinulat ni Pablo ay lubha pong nakaapekto sa milyong-milyong mga tao na nagbago ng kanilang paniniwala mula sa daang-daang taong kamaliang teolohikal at eklesyastikal. Isa po dito, walang iba kundi si Martin Luther, na binago ng basahin niya ang sulat na ito. Kaya napakahalaga na pag-aralan itong aklat ng Galacia dahil sa pamamagitan ni Martin Luther, pinangunahan ng banal na espiritu siya upang sa ganoon ay malwalhating maibalita ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya na siya namang lumikha ng Reformasyong Protestante. Ano ang tungkol sa Galacia? Bakit nagawa nitong hipuin ang puso ng napakarami gaya ni Martin Luther? Sa trimestre pong ito, tutuklasin natin ang pakiusap ni Pablo sa mga taga-Galacia at sa bawat isa sa atin kung papaano natin maiiwasan ang maling pagkaunawa sa Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at mga gawa na tayo'y tinatawagan na maging tapat sa Ebanghelyo. Pastor, sa atin pong unang talakayin, ito po ay may pinamagatang si Pablo, apostol sa mga hintil. At sa ating talakayan, atin pong gagamiting basihan ang mga sulat ni Pablo sa Galacia. Kikilalanin natin si Pablo bilang apostoles sa mga hintil. Ating aalamin ang kaganapan na nanguna sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil. Ano ba yung tensyon na bumago kay Pablo mula sa pagiging masigasig na paresyo tungo sa masigasig na mangangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil? At sa huli, maramdaman natin na mahalaga pala ang
pagbabahagi ng ating mga talento at buhay sa Diyos para sa karapat-dapat na paglilingkod. Kaya bago tayo dumako sa ating napakagandang talakayan sa mga oras na ito, tayo muna yumuko sa panalangin sa pamamagitan ni Pastor Relioma. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, muli pong pasisimula namin ang isang pag-aaral sa isang kinasihang aklat na isinulat ng isang matapat na alagad na ginamit ninyo upang ipahayag ang kaligtasan at ang katotohanan sa mga tao na hindi bahagi ng Israel, ang mga tinatawag na mga hintil. Salamat po na maaari naming talakayin ang aklat na ito na mayroong pagkaunawa at ng katiyakang inyo kaming papatnubayan ng inyong espiritu upang kung magkagayon, hindi kami masinsay sa aming pagpapahayag ng inyong salita, bagkos ay makikita namin ang mga katotohanan na magpapalaya sa amin at magbibigay sa amin ng katiyakan na ang aming Panginoong Hesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pahintulutan po ninyo na sa aming pagtalakay, ang aming mga taga-subaybay ay magkakaroon ng mga pagpapala at pagkaunawa na magdadala ng kaligtasan sa kanilang mga personal na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ating pong tignan ang ating susing talata na masusumpungan sa mga gawa, Kapitulo 11, talatang 18. Ang sabi po dito sa pagkakatala, at nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila at nilwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Ayan, Pastor, ang inyong talata, ang susing talata sa ating pag-aaral na pasimula ngayong quarter ay kinuha sa aklat ng mga gawa. Ayan. Ang aklat ng mga gawa ay sinulat ni Dr. Lucas. At ito ay naglalaman ng kasaysayan ng unang iglesia. At kung inyong babaybayin, Pastor, ang aklat ng gawa ay pwedeng hatiin sa dalawa. Ang unang 12 kapitulo ay pinangungunahan ni Pedro. At yung kapitulo 13 hanggang sa huling kapitulo ay pinangungunahan ni Apostol Pablo. So merong dalawang mga lalaki na ginamit ng Diyos bilang pangulo ng iglesia na siyang naging tagapanguna sa pagpapahayag ng kaligtasan at kung paano ang iglesia haharapin ang hamon ng pagpapahayag ng kaligtasan. At dito mapapansin natin, si Pedro, yung unang bahagi ng gawa, ang kaligtasan ay pinangangaral sa kanilang mga kapwa, mga Hudyo. Subalit sa panahon na ni Pablo, mula kapitulo 13, nagpasimula na ang pagpapahayag ng kaligtasan sa mga hindi lamang literal na Israel, kundi sa mga hindi Israel. Nang ibig sabihin, mga hintil. Yan, yung ating i-define yung term na hintil. Kasi ang paksang ating tatalakayin ay si Pablo, ang apostol sa mga hintil. Ang hintil ay mga tao, mga bayan, mga tribo na hindi kasama doon sa literal na Israel na nakipagtipan ng Diyos sa kanila na bahagi ng lumang tipan. Ayan. So maliwanag, tayo, kung kukonsiderin ngayon, Pastor, tayong Pilipino, mga Amerikano, at iba-ibang mga bansa, maliban yung literal na Israel na naroon sa Middle East, tayo kasama doon sa context ng mga hintil. At yung mga hintil na yon ay kabahagi noon ay hindi sila mga tuli. Ayan. So papansinin natin, bakit yung pagtutuli sa lumang tipan ay naging tipan na ginamit ng Diyos para ipakita na sila ay pinili na nilinis na bayan ng Diyos sa lumang tipan. So, sinimulan ang pag-aaral na ito mula dito sa talatang naglalarawan tungkol sa kung papaanong naihayag ang ebanghelyo sa mga hintil. Subalit lumundag tayo patungo naman doon sa pagkakasulat sa Galacia at tingnan natin kung ano yung background nitong Galacia, kung papaano itong naisulat. Dahil kapag babasahin natin ang mga kasaysayan, makikita natin na itong si Martin Luther ang isa sa kinikilala natin na siyang dahilan ng pagbangon ng mga protestante. Ng mga protestante. Kaya nga ang tanong ay, ano ang mahalagang katotohanan ang natuklasan at muling
natuklasan sa pamamagitan ng Reformasyong Protestante at ng Seventh-day Adventist Church mula sa pagbabasa ng Aklat ng Galasya. Ayan, napakaganda po nung katanungan, ha? Dalawa po yun, two-prong yung iyong tatanungan, Pastor. Ano ang natuklasan ni Martin Luther mula sa kanyang pagbabasa ng Aklat ng Galasya? At ito ay very simple. Ito yung isa dun sa tatlo na pillars na aral ng mga Protestante. Ano po yon? Ito yung righteousness by faith o yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Yung ikalawa ay yung tinatawag na priesthood of all believers. Tayong lahat, meron tayong karapatan na lumapit sa Diyos bilang mga pari para humingi ng tawad. Hindi natin kinakailangan ng may pari na lalapitan natin na mamamagitan. Yun yung ikalawang pilar. At yung ikatlo, Pastor, ay yung tinatawag natin na ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sola Scriptura. The Bible and the Bible. Itong tatlong ito ang saligan ng pananampalatayang mga Protestante. Ito rin ang kinatatayuan ng ating iglesia. Yung tatlong yon. Pero ididiin natin sa ating pag-aaral ngayong trimestre, sa ating mga kapatid, yung nasumpungan ni Martin Luther noong 1517, yung aral na ang tao na makasalanan ay pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At sa ating iglesia, Pastor, ito ay muling nasumpungan, na-rediscover ito noong 1888, doon sa tinatawag natin na Minneapolis Conference, na dalawang batang mga mangangaral na sinang-ayunan ni Ellen White ng kanilang ipahayag kung paano ang tao ay naliligtas. At yun ay sa pamamagitan ng biyaya at ng pananampalataya. Ang tao ay maliligtas sa sakripisyo na ibinigay ni Kristo doon sa Kalbaryo. At ito ay si A.T. Jones at E.J. Wagoner. O kaya kilala ang Aklat ng Galasya tungkol sa issue ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahilan sa ito yung napagtuunan nitong mga lalaking ito na nag-aral ng aklat na ito. So kaya nga, bukod doon sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon pa bang tema na binabanggit ang Aklat ng Galasya? Ayan, Pastor, kung titingnan natin ang Aklat ng Galasya ay 6 na kapitulo lamang. Tama po ba? Ayan, at mapapansin ninyo na may mga ilang mga paksa o tema ang aklat na isinulat ni Pablo, at ang isa rito ay yung tinatawag nating kalayaan, pagiging malaya kay Kristo. Mayroong isang mangangaral akong manunulat na nabasa, ang sabi niya, ang Aklat ng Galasya is the Christian Charter of Freedom. Parang konstitusyon ito ng pagiging malaya kay Kristo. So napakaganda nung concept na yon. Sa Aklat ng Galasya, masusumpungan yung pagiging malaya kay Kristo. Ikalawa, ano ang ginagampanan ng kautusan sa kaligtasan? Yan. Ito ba ay daan para tayo maligtas o ito'y bunga ng pagiging ligtas pag tayo'y sumunod nito? Ikatlo ay ano yung kondisyon kung tayo'y na kay Kristo na? Ano yung kalalagayan ng isang mananampalataya na kay Kristo? At mapapansin din natin yung likas ng isang pinuspos ng banal na espiritu na buhay, at ang pinakahuli at pinakamahalaga, nakagaya ng sinabi ko, ay kung paano ang isang makasalanan ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung paksang tatalakayin natin sa buong quarter na bahagi ng turo ni Pablo sa mga kaalib ng iglesia sa Galasya at sa iba pang mga iglesia na kanyang itinatag noong panahong iyon, Pastor. Kaya naman lalo tayong nagiging interesado na pag-aralan ang aklat na ito dahil ang laman nito ay yung mahalagang issue na dapat nating maunawaan. Na katulad halimbawa na isinasaalang-alang ang aklat ng Galasya. Kaya tinatanong natin bakit kaya ganun na lamang pinagtatanggol ni Pablo yung ebanghelyo na nasa aklat na ito na siyang sinasaalang-alang? Ayan, Pastor, natin. Bakit? Sa mga susunod nating mga pag-aaral ay merong mga magtuturo ng ibang ebanghelyo. Ayan. So mamaya, sa ikalawang pagtalakay natin, ay tatalakayin natin na merong mga iba
na tinitingnan yung pangangaral at turo ni Pablo ng Ebanghelyo at yung righteousness by faith na para bang napakadaling klase ng pangangaral. Ayan, na ito ay hindi dapat na ipangaral sa mga tao, kundi bagkos ito'y kaniwas dahil gusto niya lamang mapansin at siya ang makilala ng mga kapanahonang iyon. Yeah. Kaya kapag ating sasaysayin ang mga kasaysayan, makikita po natin simula doon sa pambungad na binabanggit natin sa talakayang ito, yung tungkol sa pagdadala ng Ebanghelyo sa mga hintil at yung laman na mga napakahalagang issue na dapat nating maunawaan sa aklat na ito ay tila dapat na isaalang-alang natin kung sino ba talaga itong si Pablo. Kasi ito yung unang papasok sa ating kaisipan na parang si Pablo ang unang naglabas ng talaang ito sa kasulatan. Ayan, maganda pong maunawaan natin na more than half sa mga aklat ng Bagong Tipan ay isinulat ni Pablo. Yan. Opo. 14 sa aklat na 27 out of the 27 ay isinulat ni Pablo. Yun ang tradisyonal na posisyon ng ating iglesia. Mula sa aklat ng Roma hanggang sa Hebreyong aklat, yung the Book of Hebrews, ay ating pinaniniwalaan na si Pablo ang sumulat nito. Ngunit, papansinin natin, Pastor, kung pabaybayin ninyo ang susunod dito sa gawa, dito sa pagkaayos ng ating Bagong Tipan, ay Roma. Pero hindi Roma ang naunang aklat na kanyang isinulat at sa ating pag-aaral ay marahil ang aklat ng Galacia ang kauna-unahang aklat na naisulat para sa mga kaanib ng iglesia na kanyang pinaglilingkuran ng kapanahonang iyon. Yeah. So nabubuo na sa ating kaisipan ang background ng pagkakasulat sa Galacia. Yung title ng pag-aaral natin nagsasabing si Pablo ang apostoles para sa mga hintil. So tama ba, Pastor? Opo. Yung title? Tama po yun. Si Pablo ang apostoles sa mga hintil. Ayan. Ngayon ay unang nabanggit din ang kanyang buhay doon sa aklat ng mga gawa. Nung panahon na lalo nang nabigyang pansin ng panahon na inuusig niya ang unang iglesia. Ayan. Siguro ibaybayin natin, Pastor, kung kailan nabanggit yung pangalang Saulo. Ayan. Hindi kasi Pablo eh. Hindi pa siya Pablo noon. Siya isang masugid na Hebreo, kaya ang pangalan niya ay Saulo, na parang kinopya o ang kanyang idol, yung unang hari ng Israel. Ayan. Because they were Hebrew, ang kanyang mga magulang marahil ay ibinigay yung pangalang Saulo upang makita yung likas at kabutihan noong unang naging pangulo ng bansang Israel. 7:58, Pastor, ang unang pagkabanggit doon sa kanyang pangalan at sa tala ng mga gawa. Mga gawa 7:58. 58. Ang sabi po dito ay, at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. Ayan, Pastor, ito yung kauna-unahang pagkabanggit at paglabas nitong Apostol Pablo later dito sa tala ng banal na kasulatan. At hindi maganda yung tagpo, Pastor. Bakit hindi maganda? Abay, may papatayin eh. Ayan, yung tagpo rito ay may binabatong tao at ang talaking iyon ay ang pangalan niya ay Esteban. Ang kauna-unahang Kristiyanong martir. Isa siya sa 7 mga piniling mga diakono ng unang iglesia. Ayan. Ay siya'y nangangaral dito sa unang bahagi ng Kapitulo 7 at ang kanyang pangangaral ay si Kristo na inyong ipinangako, siya ang Mesiyas na binuhay ng Diyos. Ayan. So, medyo mabigat yung pangangaral laon. Yung mga Hudyo, galit sila kay Esteban. Bakit? Sapagkat ang sabi nila, siya'y namumusong. Kaya nga po siya binato dahil sa batas ng mga Hudyo, may 3 offenses na ang punishment ay dapat kang batuhin. Ayan. Una, adultery. Ayan. Kaya doon sa John 8, yung babaeng nahuli na seemingly na nangangalo niya, babatuhin.
Yan. Ikalawa, yung naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan, idolatry, babatuhin. At ang ikatlo, yung pamumusong. Ito, ano yung pamumusong? Yung ginagawa mong Diyos, yung tao. Ayan. Oh. So, ginagawa niya dito na ang ating Panginoong Hesus na namatay at napako sa krus ay ang Mesiyas, yung divine being na hinihintay ng mga Hudyo sa lumang tipan na siyang darating, siya ang magliligtas sa kanilang bayan, siya ang Mesiyas. Yun ay hindi kaatanggap-tanggap, lalong-lalo na kay Saulo na isang masugid na taga-subaybay at pumapatnubay doon sa pananampalataya ng mga Hudyo. Bakit? Dalawang bagay ang ayaw niya, Pastor. At ito'y papansinin natin dito sa pagtalakay ng ating leksyon. Unang-una ay hindi, para bagang hindi binigyan ng halaga ni Esteban, una, yung templo. At ikalawa, yung kaligtasan na manggagaling sa darating na Mesiyas ay kanyang isinentro sa ating Panginoong Hesus. Itong dalawang bagay na ito ang nagpainit, Pastor, yan. Nagpainit. Para bang hinamon yung pananampalataya ni Saulo, kaya nga yung mga tao nag-uproar at siya ay kanilang babatuhin at pinatay. Bakit? Sapagkat una, hindi niya pinahalagahan yung halaga ng templo na sentro ng economy na ang Jewish economy na tinatawag natin. At yung ikatlo, yung mga hula sa lumang tipan ay kanyang sinasabing natupad kay Kristo bilang Mesiyas. So si Esteban ay isang taong binabanggit ng Biblia na puspos din ng banal na espiritu. Subalit siya ay nagsasalita na parang diretso niyang sinasabi ang mga katotohanan na kanyang nalalaman. At ito yung nagpainit. Tama yun, Pastor. Nagpainit. Kay Saulo. Alam mo, kung minsan may mga pagkakataon na tayo nangangaral din, bakit kaya minsan ay ating... may opposition. Oh, may opposition. Yeah, totoo yan. Pagka tayo nangaral, sa may evangelistic natin, pag sinasabi nating pangaral, public preaching, ay bakit meron kung minsan ay nag-iingay? Nag-iingay. Maganda lang nga kung pag-iingay lang. Pero kung minsan meron pang nambabato, nambabatikos, hindi ba? Bakit kaya may ganoon? Yung punto rito ay maliwanag. Kasi yung ipinangangaral natin, unang-una, contrary dun sa kanilang pinaniniwalaang pananampalataya. Kaya nga, tinutuligsa nila ito. Yan. Kagaya ni Esteban, tinutuligsa ng mga Hudyo at ni Saulo o si Pablo yung kanyang ipinangangaral sapagkat hindi nila matanggap yung kanyang sinasabi na si Kristo ang Mesiyas, ang daan ng tagapagligtas. So paano natin maiuugnay doon sa mga turo natin na dapat tayong maging kaibigan ng mga tao na kanilang matanggap yung ating ipinangangaral na katotohanan sa halip na masaktan sila? Ayan, unang-una sa lahat sa ating psychology ng pangangaral, Pastor, ay unang-una, pag tayo'y nangaral, huwag kang mangaral na yung unang mga gabi pa lamang ay yung banat mo na kaagad ay yung mga kaiba nating mga aral sa kanila. Ang dapat mong unang i-approach sa kanila ay ano ba yung similarity natin doon sa mga pananampalatayang naroon sa lugar na yon na ating pinangangalanan. Kagaya ng ang Biblia tinatanggap ng mga kaibigan nating, mga Protestante, mga Katoliko at iba pang mga pananampalataya. So you preach about the Bible and the power of the Bible. O ano pa? Yung paraan ng pagliligtas. Ayan. Pero pagdating na doon sa mga testing truth, ang tawag nating, Pastor, ay testing truth na, yung mga doktrinang unique sa atin bilang mga Adventista ay dahan-dahan. Bakit? Sapagkat naging kaibigan na natin sila bago natin ipahayag yung mga yon. Ang mahirap nito, kapag kayo nang ipinahayag mo kaagad yung mga testing truth natin, yung mga unique na mga aral na hindi pinangangaral ng iba, kundi tayo lamang, ay magkakaroon ng opposition, Pastor, kaagad. Dahil we have not established rapport with these people. Yeah. So kaya napakahalaga po na isaalang-alang natin itong mga bagay na ito dahil nais natin na ang ebanghelyo ay mapakinggan ng mga tao. Subalit kung mauuna sa kanila yung galit sa atin, hindi magkakaroon ng oportunidad na makarating sa kanila ang ebanghelyo. Marahil medyo kakaiba yung karanasan nitong si Esteban dito kay Saulo. O kay Saulo nung una. Kaya nga ating tinatanong, ano ba talaga ang papel nitong si Esteban doon sa mga bintang laban sa kanya sa lalaking tinawag na Saulo? Okay, tingnan po natin ang mga gawa, Kapitulo 6. Bigyan natin ng background kung bakit
si Saulo ay against at sumang-ayon siya dun sa ginawa ng mga tao na siya'y pag-usigin at batuhin si Esteban. Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 15 ng mga gawa. Ang sabi po dito sa mga gawa 6, 9 hanggang 15, datapwat nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia, taga-Asya na nakakipagtalo kay Esteban at hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Nang magkagayoy nagsisuhol sila sa mga lalaki na nangagsabi, narinig naming siya'y nagsalita ng mga salitang kapusungan laban kay Moses at sa Diyos, at kanilang ginulo ang bayan at ang mga matanda at ang mga eskriba at kanilang dinaluhong at sinunggaban si Esteban at dinala siya sa Sanhedrin at nangagharap ng mga saksing sinungaling na nangagsabi ang taong ito'y hindi naglilikat ng pagsasalita ng mga salitang laban dito sa dakong banal at sa kautusan, sapagkat narinig naming kaniyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazareth ay iwawasak ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ibinigay sa atin ni Moises, at ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nagsisititig sa kaniya ay kanilang nakita ang kanyang mukha na katulad ng mukha ng isang anghel. Ayan, pansinin natin, Pastor, na itong si Esteban ay isa sa mga diakono na pinili ng unang iglesia upang tumulong sa pangangasiwa ng mga pangangailangan ng mga mahirap, mga widow at kung ano-ano pa nung panahon yon. Pero papansinin natin na si Esteban dito ay nagsimulang mangaral. At ang kanyang pangangaral ay patungkol sa unang-una sa lahat ay tungkol sa ating Panginoong Jesus. Napansin natin doon na ang ating Panginoong Jesus na siyang nabayubay doon sa krus, na siya ang Mesiyas. Ayan, sa katalatang 14. At ano nangyari? Hindi niya binigyan ng kahalagahan, talatang 13, ang dako ng banal o yung templo at yung mga kautusan na itinuro ni Moses. So, doon pa lang, medyo nagkaroon na ng resistance ang mga Hudyo. Kaya si Esteban, na isang masugid na tagasunod ng pananampalatayang Hudyo, ay hindi niya nagustuhan ito, yung pagbaliwala sa banal na templo, sa mga kautusan ni Moses, at pagsasabi na si Jesus ang darating na tagapagligtas na, mamamatay in katlong araw ay babangon. Ito yung tinutukoy doon na pagsira ng templo. Ginawa nilang literal ito yung katawan. So ang kampanya pala nitong si Saulo ay malinaw na siya ay hindi isang bantulot na magbibigay kaginhawahan sa mga Kristiyano. Katunayan nga ay nakikita natin na sinadya at matagal na panukala na parang pinagplanuhan para lipulin ang pananampalatayang Kristiyano. Ngayon ang tanong, anong mali sa kasigasigan at nagniningas na kalooban ni Saulo? Ayan, maganda yung tanong na yun eh. Yung masigasig siya, Pastor, na yung mga kumukontra sa kanyang pananampalatayang Hudyo ay dapat linisin dahil yun ay corrupt, nakakasira sa pangangaral ng kanilang pananampalataya. Now, pansinin natin, ang isinulat niya, ito ay bahagi ng kanyang sulat sa mga Pilipos, Kapitulo 3, ang talata ay 3 hanggang 6. Yan. Pansinin natin, Pastor, dahil siya mismo ang nagpaliwanag nito, yung kanyang kasigasigan, nalipulin yung mga kaaway ng pananampalatayang Hudyo. Kaya nga, akala niya ay ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng Diyos at ng kanyang pananampalatayang kinagisnan. Kapitulo 3 ng Pilipos, ang talata ay 3 hanggang 6. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako, na tinuli na 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Paresyo, tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia,
tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Ayan, kanyang sinabi rito, Pastor, sa kanyang tala dito sa Pilipos na nang siya'y hindi pa tagasunod ng ating Panginoong Hesus, siya ay purong-purong Hudyo. Ang term na ginamit doon ay Hebreyo sa mga Hebreyo. So ang ibig sabihin ay talagang puro ang kanyang pananampalataya at yung kautusan na ipinangangaral ng mga Pariseo. Alam po ninyo, ang mga Pariseo ay separated ones. Ang ibig sabihin, sila yung mga grupo ng mga tao na kanilang iminememorize ang lumaang tipan at ito'y kanilang istriktong tinutupad through the letter. Ayan, yun yung si Pablo. Very zealous siya. At sino mang hindi sumunod, sang-ayon diyan, letra por letra, ay kanyang pag-uusigin. Kaya nga binanggit niya doon na kanya silang sa magitan ng pagkakatiwala sa laman, ay susundin niya yon. At pag ikaw ay hindi sumunod, kagaya ng nangyari sa Kapitulo 8, pansinin niyo, Pastor, balikan natin yung Gawa Kapitulo 8. Ano ang kanyang ginawa ng ang mga Kristiyano? Ayan, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 5. Pansinin natin, Pastor. Gawa 8, talatang 1 hanggang 5. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na iyon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya'y tinangisa ng di kawasa. Datapwat pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae, at sila'y pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita, at bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila Ayan, ang Kristo. mapapansin niyo, Pastor, siya'y naging napakahigpit na kanyang pinag-usig dahil ang akala niya yon ang pagiging tapat sa kanyang pananampalataya. Ito yung zealousness na para bagang tama, pero sa ating leksyon, mali, deadly wrong ang kanyang ginagawa. Bakit? Na yung mga taong yun na kanyang pinag-usig, sila pala ang tama at siya pala yung mali. Ayan. Kung minsan dumarating tayo sa ganyang mga punto na dahil dun sa conviction natin na ito'y dapat ang sundin ng karamihan, na we start persecuting or intimidating people, Pastor. Yung nagiging, yung ating kagustuhan, ipinipilit natin sa iba, at nagiging resulta nito ay hindi mabuti, rather than pagkakaisa, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak kahit sa loob ng iglesia, Pastor. Tama. So sa mga tuwid, itong si Pablo ay hindi isang ateista, kundi siya ay isang relihiyosong tao. Lagang kumbaga sa ibang sekta ng pananampalataya ay deboto, sagrado sa kanyang paniniwala, bagamat buong lubhang mali ang kanyang pagkaunawa tungkol sa Diyos. So ngayon, yayamang na ilarawan sa atin na yung krusada nitong si Saulo laban sa mga Kristiyano, pumunta tayo doon sa kung papaano pinahahayag nitong si Lucas ang kanyang pagkahikayat sa 3 tala sa Biblia na mayroong kaugnayan sa biyaya ng Diyos. Ayan, Pastor, tunghayan natin yung conversion story. Ano ang nangyari dito kay Saulo? Kasi Saulo pa eh. Bakit nagkaroon ng pagbabago? Kasi dito natin makukuha yung context na siya'y naging apostol sa mga hintil. Ayan, Kapitulo 9, Pastor. Ating baybayin, talatang 1, 2, at 13, 14. Magpipick up lang tayo, Pastor. Okay. Kapitulo 9, 1, 2, 13 at 14. Tatapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kaniya silang madalang
gapos sa Jerusalem. Ayan, Pastor, mapapansin natin, ating baybayin ng kaunti ito. Humingi siya ng pahintulot mula sa dakilang saserdote. Bakit? Opo. Religious ito, hindi naman to political, Pastor. Yung persecution naganap dito is a religious persecution dahil gusto niya na itong mga Hudyong kababayan niya na ngayon ay sumusunod na dito sa Kristo o Jesus, na nabayubay at pinatay doon sa krus, ay bumalik sila sa pananampalataya. Ito yung kanyang purpose. Pabalikin sila sa pananampalataya na mali yung kanilang sinusunod. Kaya nga't kumuha siya ng authority na sila ay gapusin at ibalik sa Jerusalem. Now, pansinin nyo, dito unang ginamit yung salitang sa mga nasa daan, the followers of the way. Ang unang mga tagasunod ni Kristo are called the followers of the way. Bakit? Si Kristo po ay tinatawag, ako ang daan. Kaya ang unang pangalan ng unang mga mananampalataya ay followers of the way. Ayan. Now, ano nangyari? Talatang 3, Pastor. Baybayin natin hanggang 6. 3 hanggang 6. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. 7, Pastor. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sinuman. 8, Pastor. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman, at sa kanilang inakay siya sa kamay at pinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminuman. Pastor, ito po yung tinatawag natin conversion story. Yung salitang Saulo. conversion ay parang yung tumatahak ka ng maling daan, babalik ka sa tamang daan. That's the word used, yung conversion. Parang yung repentance na turning away from the wrong road, susunod ka na dun sa tamang daan. Ito yung konteksto nito. Si Pablo ay papunta sa isang daang mali. Anong daan yon? Yung pagsunod na zealously sa pananampalatayang Hebreo, subalit mali sapagkat yung Kristo na pinaniniwalaan nilang Mesiyas sa lumang tipan na ipinangako, dumating na. At yun ay ang kanyang pinag-uusig, siya at yung kanyang mga tagasunod. Siya ay nabulag, Pastor. Napansin natin dito, hindi siya makakita. Bakit? Isinasalarawan lamang nito yung kanyang spiritual blindness at saka yung blindness niya sa mga katotohanang dapat niyang makita at marinig dito. Dapat naunawaan niya na si Kristo na kanilang pinatay doon sa Kalbaryo, ang tagapagligtas na ipinangako na Mesiyas. Kaya pinahintulutan ng Diyos na siya ay mawala ng paningin para in those 3 days na naroon siya, ay magkaroon siya ng pagkakataong muni-muniin at isipin na yung Kristong nagsalita sa kanya, yun yung ipinangako at nabuhay. Ito yung pagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo. Ito yung sinasabi ng iba na nagkaroon siya ng special na pangitain tungkol sa Panginoon. Bagamat yung mga alagad na sila Juan, Pedro at iba pa'y nakita nila at nakasama ang Panginoon nung siya'y narito sa lupa, si Pablo din nakausap niya at nagpakita sa kanya ang Kristo na siyang tumawag sa kanya na ipangaral ang Ebanghelyo sa mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan. Sa makatwid, walang duda na ang pisikal na pagkabulag ni Saulo ay isang makapangyarihang paalala ng mas malaking espiritual na pagkabulag na umakay sa kanya. Yung kanyang ginawang pag-usig sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Kaya nakikita po natin yung napakahalagahan ng background, yung kasaysayan nitong si Saulo na naging Pablo, kung paano siyang nahikayat mula doon sa isang taong may maningas na o pag-aalab sa kanyang puso na ipagtanggol yung kanyang katotohanang nalalaman, ay nakaranas na nabulag nung siya'y naroon sa daan ng Damasco. Ngayon, paano naman natin iuugnay si Ananias
na may kaugnayan kay Pablo sa paghatol sa iba? Ayan, hindi ko alam, Pastor, kung ako ang nasa lugar ni Ananias at biglang lalapit sa akin ang isang tao na tumutuligsa at nagpe-persecute at sasabihin niya ay ako ay kapwa kapanampala. Hindi ko alam kung ako'y maniniwala o hindi. Tama. Pero dito kay Ananias ay nagtiwala siya na si Pablo ay nahikayat na. Tingnan natin ang tala, Pastor. Kapitulo 9, talatang 10 hanggang 14. Pansinin natin ano ang nangyari. Kasi yung mga unang pananampalataya, pati mga alagad, nagduda sila sa konbersyon. Ayan. Na kung talaga bang nahikayat si Pablo o hindi. Nagbago ba o gimmick lang niya para makilala niya kung sino pa yung mga pag-uusigin niya. Ayan. So, ito. Pero si Ananias, nagtiwala na siya na si itong taong ito ay tinawag ng Diyos at siya'y binago. Talatang 10 hanggang 14. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya ay nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal na sa Jerusalem. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat sa kani aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Ayan, Pastor. Napansin ninyo si Ananias ay kagaya din natin. Opo. Ay, kilala mong persecutor eh. Medyo nag-alangan siya eh. Papansin ninyo. Ang dami niyang ginawang mga kasamaan sa mga banal na nasa Israel. Sabi niya, Pastor, pero itong taong ito, nagtiwala siya na dahil siya ay, itong taong ito yung nagsasabing siya ay nahikayat na, kaya pinuntahan niya. Maganda yung concept na si Ananias, nagtiwala. Bagamat risky din yun. Baka mamaya ay i-identify lang pala yung mga tao na tagasunod pa ng Kristo para sila usigin at pagpapatayin. Pero dito ay ginamit siya para abutin ang isang lalaking binago ng Diyos. At ang sabi sa talatang 15, napakaganda. At ito na yung paksang ating tatalakayin, Pastor. At yung pamagat ng ating leksyon ngayong linggo, datapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ng Israel. So ano ang pangunahing role ni Pablo? Siya'y tinawag na magdala ng pabalita ng kaligtasan, ang pangalan ni Kristo sa mga hintil o yung mga tao na nasa labas ng Israel. Yeah, dito natin nakikita yung biyaya ng ating Panginoong Diyos sa isang tao na umuusig sa kanyang bayan at isang tao na mayroong maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Ngayon, gusto kong tingnan yung punto na binabanggit nyo kanina na maging application din itong ating lesson na ito. Ang Diyos ay tumawag kay Pablo doon sa Damasco ang ating Panginoong Hesus. Parang direct yung pagkakatawag sa kanya doon na minsan tayo ay may mga pagkakatawag sa atin na hindi natin agad nararamdaman na tinatawag tayo ng Panginoon sa paraan na nais niyang mabago tayo. At ganun din naman sa isang banda, yung tumatanggap sa atin, nagiging mahirap sa kanila na tanggapin kung ikaw ay kilala na isang masamang tao o kilala ka na ikaw yung oposisyon. Ay napakahirap talagang tanggapin. Pero papansinin natin, ang leksyong binibigay dito para sa atin, Pastor, ay pag gumawa ang banal na espiritu, huwag nating pagdudahan na ang pagbabago na pwede niyang gawin sa buhay ng isang taong dati ay tumutuligsa, kumakalaban, nanggugulo sa mga pangangaral, ay pwede niyang baguhin. Marami tayong mga ganyang alam na mga karanasan, Pastor, na pagkatapos na sila'y
sa lingin ng banal na espiritu, binabago sila at sila na yung nagiging silos para ipangaral at maging tapat sa Panginoon. Ito yung dapat na maunawaan ng ating mga kapatiran sa iglesia. May mga tao na oposisyon sa ating mga doktrina o maging sa ating personal na pakikitungo sa kanila. Pero alam po ninyo, ang pabalita na dinadala natin ay para sa lahat ng tao, anumang uri ng tao, maging masama o hindi masama, ito'y para sa lahat. At naniniwala ako, ang isang tao na binago ng Diyos ay dapat din nating makita yung panawagan ng Diyos, yung pangit na hindi na binabahagi sa atin ng Diyos na sila'y tanggapin natin. Tama yan, Pastor. Kung paano sila tinanggap ng Diyos. Napakahalaga na pagka itong mga taong ito ay nakardamdam na sila ay tinatawagan ng Panginoon, dapat ang iglesia ay welcoming sa kanila. Hindi dapat suspicion ang ating maipapakita sa kanila, kundi yung malugod natin silang tatanggapin dahil sila ay kapatid natin na hinugasan ng dugo ni Kristo at sila ay meron ding karapatang makibahagi sa atin. Yan. So, napakahalaga na naintindihan natin yung karanasan ng pagkahikayat ni Saulo na naging Pablo. Ngayon ay ano ang mga kalagayan na nagdala sa pagkakaroon ng unang iglesyang hintil sa Antioquia. Ito na yung pasimula. Ayan. So, pansin natin, Pastor, dito sa Kapitulo 11, yung unang iglesia ng mga hintil. Ayan. Bakit? Kasi ang tinutukoy natin ay si Pablo bilang apostol sa mga Kapitulo 11, talatang 19 hanggang 21, Pastor. Yaong mga nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Phoenicia at sa Chipre at sa Antioquia na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Hudyo lamang. Datapat may ilan sa kanila mga taong taga Chipre at taga Cirene na nang sila'y magsidating sa Antioquia ay nangagsalita naman sa mga Grego na ipinangaral ang Panginoong Jesus. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang lubang maraming nagsisampalatay na nagbalik loob sa Panginoon. Ayan, tama na, Pastor. Mapapansin natin, ang talang ito'y nagsasabi na dahil doon sa pag-uusig na nangyari, doon sa pasimula, sa pagkamatay ni Esteban, yung mga mananampalatayang Hudyo, unang-una, ay nagpunta sa iba't ibang mga dako. At ang karamihan sa kanila pumunta sa Antioquia o Antioch ang tawag natin. Ito yung ikatlo sa pinakasentro ng Roman Empire. Meron pang yung Rome, Alexandria at Antioch. In a more than 500,000 ang population nito ay maraming mga Hudyo doong, mga mangangalakal. Doon nila isinare yung kanilang pananampalataya tungkol sa ating Panginoon. So Hudyo to Hudyo. Yun yung una. Pero pagkatapos nito, yun namang mga yon ay nagsimula din silang magsalita sa mga Griego na ipinangaral ang ating Panginoon. Ito yung pasimula ng evangelism to the Gentile. Yung Hudyo na nagbahagi sa mga Griego o mga hintil na hindi lamang yung kanilang kapwa, mga Hudyo na naroon sa Antioquia at ang Panginoon ang kanilang ipinangaral kung paano sila maliligtas sa magitan ni Kristo. So, napakagandang makita natin itong ganitong mga kasaysayan na mula doon sa pagkahikayat ni Pablo ay nagpasimula na ang ebanghelyo ay makarating sa mga hintil. Ngayon, tingnan natin para mabuo yung larawan kung anong nangyari kay Pablo sa unang 5 taon ng kanyang pagkahikayat. Ayan. So papansinin natin, Pastor, na si Pablo, hindi kaagad siya tinanggap ng mga leader sa Jerusalem at binigyan ng assignment, pumunta ka na sa ganito. Hindi. Sa yung unang 3 taon, siya ay nagmuni-muni sa Arabian Desert. Ayan. Yung ikalawang taon, papansinin natin dito sa Galatia 1:21. Pansinin natin yung pahiwatig, Pastor, dito ni Pablo. Galatia 1:21. Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Syria at Cilicia. Ayan, Pastor. So, saan siya pumuntang nangaral? Hindi siya pumunta sa Jerusalem. Hindi. Nagpunta siya sa Syria at Cilicia. Doon siya nagpahayag. Ito yung kanyang training ground ng pagpapahayag ng kanyang pangangaral tungkol sa pinananiwalaan niya tungkol kay Kristo. So, hindi siya nagpunta sa Asia Minor, kundi dito sa 2 lugar lang na ito, Syria at Cilicia. Now, ano pa ang nangyari? Kapitulo 3, versikulo 8. Kasi ang tanong mo ay, anong nangyari kay Pablo within the first 5
years na siya'y mahikayat. 3:8. Gusto ko munang malaman, bakit yun ang kanyang pinili? Ayan. Kasi unang-una, galing siya sa Cilicia. Oo. Tarsus. Umuwi siya doon sa lugar na ang unang-una niyang pinagbahagian ay ang kanyang membro ng kanyang sambahayan. Oo, so Ayan. magandang tingnan natin So papansin ito. natin na dito'y kabahagi si Lucas. Kung pag-aaralan natin, dahil sila ang nag-sponsor na siya'y mag-aral ng medisina na naging tagasulat ng mga gawa. Tama. So kung So bakit... nahikayat yung sambahayan kasama si Lucas with the influence nitong unang So kung bahagi. bakit nais kong mapansinin natin ito, sapagkat dito makakakuha tayo ng estratehiya ng isang tao na kapag ka nahikayat sa Panginoon, ang maaari niyang unang dalhan ng kanyang pabalita ay ang kanyang pamilya. Sambahayan. Yung malalapit sa atin. Yun ang una na pa nating pansin. At doon siya pumunta for the next 3 years ng kanyang Now, Kapitulo 3. Kapitulo 3. Versikulo 8. Ano nangyari? Siya ba ay tinanggap ng kanyang ng karamihan ng kanyang sambahayan? Verse 8. May pahiwatig dito, Pastor. Anong talata po? Galatia 3:8. Galatia 3, talatang 8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang manghintil sa pagitan ng pananampalataya, ay pinangaral na ng unang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo'y pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Ayan, kanyang ipinangaral yung pabalita, Pastor, at sa karamihan, itong talatang ito ay sinasabi na hindi siya tinanggap ng kanyang kasambahay. May mga ilan na he was disinherited dito sa lugar na ito. At anong nangyari? Sumunod yung pag-uusig sa 2 Corinto, Pastor. 2 Corinto, ito yung tala kung ano yung kanyang mga naranasan nung siya'y umuwi at nagpunta sa kanyang lugar sa Syria at Cilicia. 2 Corinto 11, 23 hanggang 28. Sila bagay mga ministro ni Kristo. Ako'y nangungusap sa nawaring nasisira ang bait, lalo pa ako sa pagpapagalaki lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit, sa mahudyo'y makalimang tumanggap ako ng tig-4 na palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Hanggang 28. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom matuhaw, mga pag-aayun ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon ay may uminis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Pastor, narito ang personal na autobiografiya ni Pablo na yung unang mga taon, dumanas siya ng mga pag-uusig. Hindi lamang sa mga hintil, kundi pati sa kanyang mga kasambahay. Sabi, mga kababayan. So, dito makikita natin na hindi naging madali ang pagtanggap ng pananampalataya ni Pablo. Siya mismo naranasan niyang mga ito. Kung paano niya pinag-usig yung unang mga mananampalataya, ito rin ang kanyang naranasan sa mga unang taon ng kanyang pagiging mananampalataya. Maraming makaka-relate dito sa kasaysayan itong si Pablo sapagkat marami din sa ating mga kaanib ay nakaranas ng pag-uusig sa mga unang taon ng kanilang pagkahikayat. At nakikita natin kapag tayo ay mayroong pagnanais ng ebanghelyo ay maikalat natin sa iba't ibang uri ng tao, gagamitin tayo ng Panginoon na katulad rin ni Pablo. Ngayon, ano ang bumangong pagtatalo sa unang iglesia tungkol sa mga nahikayat na hintil? Ayan, Pastor, dito sa Mga Gawa, Kapitulo 10, pansinin natin, Mga Gawa, Kapitulo 10, talatang 1. Mga Gawa, Kapitulo 10, talatang at pasunod. 1. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Ayan.
bakit natin binabasa itong Kapitulo 10 hanggang Kapitulo 11, Pastor, ay nagkaroon ng conflict sa loob ng unang iglesyang mga Kristiyano? Papaano nila pakikitunguhan ang mga nais na mga hintil na mag-aral ng salita ng Diyos at mga mahihikayat? Ayan. So, merong pangalan ditong binanggit, yung Cornelio, isang pinuno ng mga Romano. Hindi siya Hudyo, kundi isa siyang Romano, a ruler of the Jew, ay gusto niyang mahikayat at tumanggap ng pananampalatayang Kristiyano. Ang tanong ay, tatanggapin ba o hindi? Now, dito mapapansin niyo ang Pangulo ng Iglesia, si Pedro. At si Pedro, ayaw niya. Ni pumasok lang sa bahay, ayaw niya, Pastor. Pero ano nangyari? Binigyan siya ng pangitain, Pastor, yung bumababang kumot na may laman na iba't ibang mga hayop. Ang iba ay, ang pahiwating ng ibang mga mananampalataya dito ay pwede daw kainin yun eh. Hindi naman pagkain ang tinutukoy noong pangitain dito, kundi mga iba't ibang klaseng tao na kinukonsider ng mga Hudyo na marumi, Pastor. Ayan. Sa Kapitulo 10, talatang 28, magandang ating tignan. Ito yung susi nito, Pastor. Kapitulo 10, 28. Doon sa conflict na yon. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may pinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tayo huwag kong tawaging marumi o karumalduman. Ayan. So, tao ang tinutukoy dito, Pastor. So, sa maikling pananalita, sa panahon ng mga Kristiyano, may mga leader ng iglesia, kasama na doon si Pedro, Pastor. Yan. Natutuligsain openly din ni Pablo na yung kanyang treatment. O dito, pinakita na nga yung pangitain na pwedeng tanggapin sila yung mga taong ito, pwede silang pakisalamuhan. Pero later on, iba yung practice ni Pedro. Ayaw niyang pagka nasa public ay ayaw niyang kumain sa mga ito, yung mga taong ito. Kaya sinabihan sila ni Pablo later na mali. Ito yung conflict na magiging background ng aklat ng Galatia na ating pag-aaral. Kaya marami tayong makukuha sa kasaysayan ni Pablo na may uugnay natin sa ating mga pananampalataya sa atin pong mahal na Panginoon. At dito sa mga kasaysayang ito, actually, yung kasaysayan niya doon sa konsilyo sa Jerusalem ay kontik pa siyang mapatay doon. At nakikita natin na may mga ganitong pangyayari na kahit sa ating kapanahunan ngayon. Subalit, Pastor, yayamang wala na tayong panahon, pero napakagandang tingnan ng mga kasaysayang ito ay ating bigyan na lamang pansin kung anong mga hamon na ginagawa ng mga matatandang kaanib ng iglesia at anong pagbabago ang kinakailangan sa ating pangangaral. Ayan, Pastor. Unang-una sa lahat, ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Hindi nagtatangi ang Diyos, Pastor. Kagaya ng pabalitang itinuro niya kay Pablo. Si Pedro, nagtangi siya. Pero si Pablo, na ipinakilala sa kanya na ang Hudyo at ang Israel, parehong makasalanan, nangangailangan na tumanggap. Hindi dapat tayo namimili ng mga tao kung kinakailangan ipahayag si Kristo sa kanila, ibibigay natin ang daan ng kaligtasan. Amen. Sa una, ang batang iglesia ay nakaranas ng pag-uusig mula sa masigasig na si Saul ng Tarsos. Subalit, ang kanyang pagtugon sa panawagan ng Diyos ang nagbago ng kanyang buhay na naging dahilan ng paglago ng matibay na ministeryo sa mga hintil. Yan si Pablo, ang apostoles sa mga hintil. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong pakikisama sa aming pag-aaral. Nawa sana ang mga kasaysayang aming binigkas, ito ay magbigay ng lalo pang matibay na pananalig sa inyo ng aming mga taga-subaybay at mga kapatid na nag-aaral ng inyong mga salita, na kapwa kami lumago sa aming pananampalataya at kami maging kasangkapan sa pagbabahagi ng inyong ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Pagpalain niyo ang lahat ng mga sumubaybay sa programang ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kayo'y aming inaanya sa susunod na serye. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Elioma nagsasabing sumagana nawa ang inyong buhay.